Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pati po si Joey De Leon, comedian Joey De Leon mga kababayan, nakisali na rin sa issue ng flood control. Hindi na makatiis, pati sa kanilang programang Itbulaga, bumanat na rin po si Joey De Leon. Ayan po, Joey, may patama sa mga kontraktor. Dapat man talaga, mga kababayan, kung deny natin ito mga contractors na involved dito sa mga ghost projects. Kasi tingnan ninyo ang ba ngayon sa Manila. Ayan pati yung Camellia Homes, baha. Las Piñas City. Ngayon lang po ito, September 6, flooding was reported inside Camellia Homes. Phase 4-A, Las Piñas City. Ngayong Sabado. Tapos, yung subdivision ni Manny Villar, ganyan na. Camellia Homes sa Las Piñas City, sa Gabaga. Yan na po, mga kababayan. Yes, sabi dyan, maraming salamat po, mga senador, congressmen, at saka sa DPWH at mga contractors every time na uulan at magbabaha ay paalala sa mga magnanakaw ng flood control funds. Mayor Wells, rat together with you to the ground. Sabi ni Nancy Delfin, magbuo. Same what happened last year sa Camellia Naga when the unplastered fence installed by a developer Villar-owned company toppled down after pleading with them to reconstruct the fence for safety of homeowners. They just installed GI sheets. Ayan po ang flooding sa Las Piñas. Grabing ulan. Matindi po. Ayan. Nagka-traffic na naman po, mga kababayan ngayon. Thunderstorm lang siya, mga kababayan. Ito na ngayon ang sitwasyon sa Metro Manila. Kaya hindi mo masisi, pati yung ating mga celebrities, piko na rin po. May mga patama na pati sa kanilang mga programa. Yan, sabi dito sa report ng Abante Radio. Panay ang patama ni Joey De Leon sa mga kontrobersyal na kontraktor habang nag-host ng Itbulaga kahapon. At mukhang hindi na nga nakapagpigil pa si Henyo Master Joey dahil pinangalanan na niya mismo ang isa sa mga pinoprotecting kontraktor ng malalaking flood control projects ng gobyerno. Sa segment nilang gamified, laro ng mga working Pinoy, Henyo, ay binanggit niya mismo ang pangalang Diskaya bilang pabirong sagot niya sa pinangula ang tanong sa mga contestant na si Animals na may letter D. Si Animals na may letter D, Diskaya. Naging si Animals na po. You see? So, pinadaan mga kababay lang sa pa-joke-joke pero matindi yung tama. Sabagay, sabi ni DPWH Secretary Vince Dillon, Dizon, hindi na niya mga tao ito. Grabe anyang kayupan ng mga ginagawa nila. Referring doon sa pinakabagong na-discovering ghost project mga kababayan, flood control sa Plaridel, Bulacan. Kayupan na niya yung ginagawa nila. You see? So sabi rito, kahit sa TV lang ako nanonood, ay rinig na rinig ang malakas na tawanan ng audience sa studio. Maging ang mga host ng AB, aliw na aliw sa hanas ni Joey, sabi ng reporter. May hirit din si Joey na dapat daw ay mas mataas ang cash price nila sa The Clone, ka-Voice of the Stars, kaso nabawasan dahil sa contractors. Nilulod mga babayan ng mga contractors yung pera, kaya nabawasan pati yung pang-cash price nila. Sa bagay, mga kababayan, sa totoo lang, yung ating mga celebrities, isa sila sa may pinakamalaki na binabayad po na taxes. Kaya may karapatan sila na
pumalag po sa ginagawa nitong mga magnanakaw sa gobyerno. O ngayon, si Edo Manzano, may mga series siya na ginagawa po sa kanyang mga post bilang patama po sa mga contractors na involved dito sa pagnanakaw ng pundo ng gobyerno sa flood control projects. Ito yung latest niyang patama. May dala na naman pong payong. Sabi ni Dumanzano dito, turning 70 in a few days pero feet is still on fire. May dumbbell, may rower at syempre savage tito nyo. At may payong pang-cover ng korupsyon, ulan. Yung pang-cover ng korupsyon, patama kay Diskaya na natuwa daw siya sa payong kaya binili niya yung Rolls Royce. Iba yung style ng pambabas niya, no? Ng mga celebrity natin, ni Edo Manzano, pati ni Joey De Leon. Kahapon dito yung post niya. Engineer Edo, most valuable project. Engineer Edo, Pinoy Pride, 563 million US dollars, 3 riprap. Mas mataas kaysa kay King James, 510 million US dollars, 22 seasons in NBA. Talo po, 3 riprap lang. Maganda to na mga ginagawa ng ating mga celebrity patama para maya naman po itong mga magnanakaw. Kung may natitira pang hiya, pero talagang mga walang hiya po. Ito pa, University of Contractors daw. Enroll now dito sa University of Contractors. May diploma ka na, may kickback ka pa. Solid, di ba? Enrollment going on. Ongoing, graduate in 4 years, ROI in 4 weeks. Kaya enroll na, University of Contractors, your road to success. Enrollment is ongoing. Ang mga kurso pong ino-offer, sabi ni Edo Manzano, your Dean of Engineering Ethics, Edo. Yan, courses offered. Bachelor of Science in Public Works in Non-Disclosure. Bachelor of Science, Kickback in Logistics. BA in Plausible Deniability. BA in Non-Competitive Bidding. MA in Political Science and Strategic Amnesia. PhD in Resource Management and Creative Accounting. Just got my BA in Non-Competitive Bidding. O di ba, nakakatuwa mga kababayo yung mga pinagagawa ni Edo Manzano. Ito pa, good morning Pilipinas, nagising ka ba sa 142K sponsored by Edo Wow and the Crocs Builders? Ito yung seryoso niya na statement mga kababayan ni Edo Manzano. Mga taxpayer, tandaan ninyo to, wala talagang pera ng gobyerno. Pera nating lahat yan. Kaya bawat proyekto, bawat serbisyo invested tayo dyan. Sulitin natin, bantayan natin. Obligasyon nila, pero responsibilidad din nating magtanong at magdemand ng tama. At oo, kahit bumili ka lang ng suka, asin, toyo, o nagbabayad ng tubig, taxpayer ka na rin. Akala ng iba, kapag wala silang trabaho, wala silang ambag, pero lahat ng namumroblema sa araw-araw, lahat ng bumibili ng makakain, kasama ka sa mga taxpayer. Hindi lang ito tungkol sa mamamayan o empleyado. Lahat tayo magkakasama sa laban na to. Taxpayer tayong lahat. Yan po. Tama po, kasi yung mga binibili nating pagkain, basta't bumibili ka, lahat naman tayo bumibili, kahit yung pulubi po, di ba, binibigyan mo ng pera yung pulubi, tapos bibili sa tindahan. May tax yun, value-added tax. So, lumalabas sa value-added tax, ang nagbabayad tayo, yung mga consumers, yung mga negosyante. Tingnan ninyo sa resibo sa mall. May nakapatong na VAT sa binabayaran natin sa presyo. Sila kolektor lang ng BIR. Pero ang direktang
nagbabayad ng value-added tax po, mga kababayan, tayong mga consumers. So tama itong sinasabi po. Lahat tayo, taxpayer, sabi ni Edo Manzano. Yan o, sabi dito sa report ng Inquirer, Edo Manzano reminds taxpayers on public funds. Pera natin yan, bantayan natin. Ito pa o, tambak yung pera po. Habag yan ang buhay ng mga mahirap. Yung mayayaman na contractors ito. O, di ba? Sabi niya sa kanyang post nung 4 days ago, they tried their best to hide their corruption. And then God sent the rain. Nabuking po kasi lumubog sa baha, na-discover yung mga ghost flood control projects. You see? Mabuhay si Edo Manzano. O ngayon, si Harry Roque, mga kababayan, nagpost na naman ng panunuya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Imbes na umuwi dito sa Pilipinas para harapin yung kanyang kaso, ang inaamon niyang umuwi si Saldico ng Ako Bicol Party List na nagpapacheck up sa Amerika. Wala man po yung kaso. Siya yung wanted, may warrant of arrest na, siya yung dapat umuwi. Siguro kung may kaso na si Saldico, pwede niyang sabihin. Pero at this moment, wala pa mang kaso si Saldico. Nagpapacheck up, umuwi ka na niya. Harapin mo yung kaso. Ikaw ang umuwi kasi wanted ka. Nangingialam ka sa problema ng ibang tao. Di ba? Problema din niya yun. Kung halimbawa masangkot siya dito. Pero tiningnan ko po yung lista, mga kababayan, na pinalabas ng Senado ng mga contractors na involved sa ghost project sa flood control. Wala man doon yung kumpanya ni Saldico. Yan o. Sabi dyan, Senate Blue Ribbon Committee releases list of contractors with ghost projects. Number 1, Silver Wolves Construction Corporation, 15 projects. Number 2, Wawaw Builders, 6 na mga projects. Number 3, St. Timothy and St. Matthew, 4 na mga projects. Yung pag-aari ito ni Diskaya. Pang-4, Unimax Steel, 4. Pang-5, MG Samidan, 3. Pang-6, Jagon Build Construction, 3. Pang-7, Sims Construction Trading, 3. Pang-8, M3 Construct Corporation, 3. Then pang-siyam, Darcy and Anna Builders Trading, 3. Wala man yung high tone ni Christopher Co, tapos Sunwest ni Saldico. Wala. Sabi dyan, several others with 1 project each, not named individually. Part of the top 10 contractors with the most flood control projects with the Department of Public Works and Highways. Yan o. Galing yan sa Blue Ribbon Committee ng Senado. Baka hindi pa lang nadidiscover yung iba. O, di ba? Pero, going back sa ating topic, yung mga panunuya ni tapos hamon ni Attorney Harry Roque, ikaw po yung wanted, ikaw ang umuwi. Si Saldico, nagpapacheck ka pa daw doon sa Amerika at wala mang kaso. Hintayin mo na magkakaso muna. Pag may kaso na din, tapos may warrant of arrest na rin si Saldico, kung yun ang mangyayari in the future, di hamunin mo. Pero baka nasa kulungan ka na niya. Hamunin mo para may kasama ka, kakusa. O, di ba? Pero ngayon po, wala man pong kaso yun. Ikaw yung may kaso, kaya ikaw yung umuwi para rapin yung kaso. O ngayon, nanuya na naman po. O ito yung pinost niya sa kanyang reels, mga kababayan. May tinig ito, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong. Meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Yan ang kanyang panunuya. Tama naman yung sinasabi ng ating Pangulo. Plano niya yon. Bakit? Yung sinasabi ba ng ating Pangulo, mali? In fact, ginawa na to sa ibang bansa. Especially sa Japan. Ang tawag niyan, water impounding. Ineffective po sa Japan mismo. Yan o. Ang water impounding sa Japan, Alam ito ni Harry Roque, alam naman hindi niya ito alam.
Japan's flood control system relies heavily on massive underground infrastructure o iniipon nila yung tubig sa ilalim ng lupa. Particularly the metropolitan area outer underground discharge channel o GCANS in Tokyo, which uses large silos o underground chamber and tunnels to divert floodwaters into a massive underground tank before pumping it back into the Edo River. Itong sistema niya, along with other techniques like integrating nature-based solutions in improving urban planning, significantly reduces the flood damage in highly developed urban areas vulnerable to typhoons and heavy rainfall. Ang plano ng ating Pangulo, ganyan na ganyan. May mga water impounding areas sa Central Luzon para hindi na umabot mga kababayan sa Maynila yung mga matinding pagbaha at iiponin yon para gamitin sa panahon ng drought. May patubig. So anong problema mo doon, Attorney Harry Roque? Nainsulto kasi kayo kasi walang ganong kaisipan yung amo mo. Lahat lang AGK. Walang ganong idea na pumapasok sa tuktok niya. Lahat lang pagmumura. Tingnan nyo sa Japan. Ganyan po ang ginawa nila. Mala cathedral po na underground chamber. Yan ang flood control nila. Yan, sabi dyan, the GCANS storm drain was built with a capacity to drain 7,000 cubic feet of water per second. This water is then pumped away from homes and businesses into the Edogawa River. There is something cathedral-like about Japan's huge underground storm drain, the GCANS, or to use its official title, the Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel, comprises a labyrinth of tunnels that stretch on for 4 miles in total, connecting gargantuan 213 feet silos with a tank that is almost 250,000 cubic feet in volume. The sacred feeling of the space was not lost on its designers, who nicknamed this tank the Underground Temple. Ayan siya. Lumalabas tuloy. Ignorante itong si Harry Roque, pati yung mga DDS, sa si Sara. Pinagtatawanan niya yan. Ipunin natin niya. Padare yung baha sa palasyo, sabi ni Sara. 2 months ago. Ganon sila. Imbis tumulong, nanggugulo sila. At yung mga magagandang ideya, rini-ridicule nila, pinagtatawanan nila. Kasi hindi po nila naisip o hindi inabot ng isip. Kasi yung kaisipan nila, lahat masasama, panggugulo, panggagatong ng gulo. Yan ang nasa isip nila. Lahat politika, 2028 election, yun ang nasa isip nila palagi. Yan siya. A feat of modern engineering. Banks big enough to house the Statue of Liberty. Napaka-taas. Mala Cathedral po. Into the abyss. Yan ang itsura niya. Underground. Tunnel. Ayan ang ang map. Dito siya nilagay Tapos diretso sa yung tubig Edo River. Ano kayo ngayon, Harry Roque? Di ba nagmukhang mga muron kayo? Yan kasi yung ating Pangulo, kahit hindi siya abogado, napakatalino po. At expose siya kasi sa kanyang tatay. Nakita niya yung buong mundo, nalibot niya Yung panahon mga kababayan na bata pa siya, laging kasama ng dating Pangulong Marcos at ni Imelda. So naikot niya yung buong mundo. So very wide yung kanyang kaisipan mga kababayan at kaalaman. Tapos tuturuan lang ni Sara Duterte. Yung problema nga sa DepEd, hindi niya naayos. Tama po. Yan po yung ating short video ngayon. Atid sa inyo nitong napakagandang product. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Yung gusto po na mag-try nito po, mag-message na lang kayo sa aking messenger, Dante Marapila sa Facebook. Yung mga gusto magpa-orient, gusto magnegosyo nito, mag-message kayo sa aking anak, Chris Maravillas, para sa orientation. So lagi nating tatandaan, sa buhay po, you become what you believe. Kung hindi pa po pala kayo naka-subscribe dito sa ating bagong channel,
Life with Dante M. Click subscribe niyo po. Paki-share na rin po ninyo sa inyong mga kakilala, kaibigan. Bye-bye. God bless.